yung topic natin, paano magsimula ng tama. Okay? Paano magsimula ng tama? Nagsimula tayo doon na look backward. Alamin natin yung mga kapalpakan natin, yung mga mali natin ginawa, ayusin natin yon. And then kalimutan na natin, start again, mag-focus tayo sa mga goals natin ngayong taon na ito. And last Sunday, nagbigay tayo ng ilang halimbawa kung ano yung mga goals na dapat nating iset. Number 1, spiritual. Dahil pag inuna mo ang Diyos sa lahat ng bagay, everything will be put into place. Aayos lahat pag maayos ang relasyon mo sa Diyos. Pero pag ang relasyon mo sa Diyos hindi ayos, magugulat ka na lang. Lahat ng bagay sa mundo mo at paligid mo hindi umaayos. So, you begin with spiritual goals. And then, pangalawa? Next, ano sa inyo ang pangalawa? Family. Sa mga public servant, medyo mahirap po ito dahil iba ang code of ethics, no? Pati sa mga kagaya namin. Pero still, kailangan mo i-pursue, isiksik na ang prioridad mo sa buhay nating lahat ay Diyos una, pangalawa, pamilya. Okay? Kasi nakita ko ang tagal ko na nabubuhay sa daigdig na to, yung mga namumuhay para sa iba, yung mga public servant, minsan na napapabayaan yung pamilya nila. Laging merong problema sa pamilya kung hindi nagkahiwalay, nagkaproblema sa mga anak, kasi inaasikaso yung buhay ng iba. Which is, yun yung trabaho nila. Kagaya namin, dami yung asikasuhin namin. Yung mga public servant. So, isiksik pa rin natin na ang Diyos ang una, pangalawa ang pamilya sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, una ang Diyos, pangalawa pamilya. Pangatlo lang ang pagkakaperahan. Ito yung trabaho mo, ito yung negosyo mo. Kasi may mga trabaho naman na hindi lang talaga pera, paglilingkod sa bayan. Yung tunay, tunay. Sinasabi ko, paglilingkod sa kapwa. So, ito yung succession ng mga goals natin. Financial, relational, and then, siyempre, pag wala ka ng katawan, wala ka ng malusog na kalusugan, ang hirap nang abutin lahat ng ito. And then last Sunday, konting rewind lang tayo. Isa sa mga natutunan natin, nakalimutan yung nakaraan and look forward sa goal natin. Pero yung verse 12 sa inaral natin nung nakaraan sa Philippians, yung word na actively press on, yung word na press, ang ibig sabihin ay to pursue. Ipagpilitan mo na maabot ang pangarap mo. Ibig sabihin, without effort, without pressure, without walang labanan, hindi mo maaabot itong pangarap na to. Kailangan mong ipilit talaga, ipaglaban. And then yung word na toward, doon sa verse na yon sa Philippians, sa Greek yan, sa original Bible, against opposition. Yung goal natin, hindi yan mangyayari ng patulog-tulog, hindi yan mangyayari ng wala kang effort na ginagawa, hindi yan mangyayari kung papetiks-petiks ka lang dahil merong kokontra sa'yo. Una, si Satanas. Ayaw ni Satanas ang mga anak ng Diyos magtagumpay sa buhay. Ayaw ni Satanas ng mga anak ng Diyos marating yung kanilang magagandang pangarap na nagbibigay kaluwalhatian sa kanilang Diyos. Ayaw niya yon. At ang demonyo, gagamit yan ng mga tao. Hindi naman lilitaw si Satanas, may dalang tinidor at may sungay sa harapan mo, ahadlangan ka, hindi. Gagamit siya ng mga tao sa paligid mo. At yun ang challenge sa pag-abot ng pangarap. Tutuloy ka ba o aatras ka pag nahirapan ka na? Okay? And then another word, yung reaching forward. Ang ibig sabihin ng reaching forward is stretching your muscles. Lahat may muscles. Ang utak, pag ikaw pala isip, lagi ka nagbabasa ng libro, nagsusudoku ka at nagko-crossword puzzle ka, yung utak mo nagagalaw. Yung muscle, pag nagagamit, lumalakas. Ganon din yung katawan natin. Lahat may muscles. Ang faith natin, tinatawag din na spiritual muscle. Pag nagagamit mo yung faith mo, tumitibay ka, lalo kang tumatatag. So sa pag-abot ng pangarap, may kokontra sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may kokontra sa'yo. Handa ka bang tumuloy pa? O, tumigil na, hindi na nagsalita. Tutuloy ka pa pag may kumontra sa'yo? Sa pangarap mo? Anong sabi niya?
Ay, ganun, wag na, ayawan na. Tuloy, hindi. Tuloy, hindi lang may kokontra sa'yo, kailangan mong mag-exert ng effort yung muscle mo. Di ba, sa example ko nga, nung nag-gym pa kami, pag nagbuhat ka ng mga 50, unang buhat mo, masakit yun dahil na-stretch yung muscle mo. Pero every week, 50-50, wala na yun. Mani-mani na lang yan. Pero the moment na tinaasan mo, 60, 70, 100, ay nako, stretch uli yan. And every time that your muscle will be stretched, may pain. Meron tinatawag na growth pain. Pag lumalago, nagkakaroon ng masasakit na karanasan sa buhay. So yung pangarap mo, hindi lang may kukontra, masasaktan ka bago mo yan maabot. Sabi mo ulit sa katabi mo, masasaktan ka. Tutuloy ka pa? Oh, tahimik ulit. Tutuloy ka pa, naabutin yung mga pangarap mo kahit may kukontra at masasaktan ka talaga. Tuloy, hindi. Sinong matapang nagsasabi, tuloy? Ayan. So, kung tuloy, tuloy tayo sa ating pag-aaralan. Okay, let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa aming mga pinag-aaralang ito na naghahanda sa amin sa taong ito. Nagsisimula pa lang kami pero tapos na ang unang buwan. Kaya dalangin namin, Lord, sa susunod na buwan ito ay implemented na at makita namin ang katuparan nito even sa kalahati ng taong ito. At hayaan mo, Lord, pagdating sa dulo uli ng December, Panginoon, nagtagumpay kami, naabot yung mga pangarap namin. Nagtagumpay kami sa buhay spiritual, sa pamilya, sa pinansyal, at sa lahat ng mga bagay na dapat naming pagtagumpayan. Kaya Lord, as we listen, Lord, sa final episode nitong pinag-aaralan namin, you speak to us again. Let your spirit move, let your anointing flow in our midst, and surround us with your warring angels, Lord, that no works of the enemy can disturb us. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Okay, let's begin with spiritual goals. Dahil ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ba dapat ang spiritual goals nyo? Nating lahat. Dapat alam na alam nyo to, nakasulat to, o kung hindi nakasulat sa papel, sa utak at puso, nakasulat ito. If you want to grow bilang tunay na tagasunod ni Jesus, follower of Christ, disciple of Jesus, ito po yung dapat ginagawa regularly or daily. Yung iba dito daily, most of this daily. Number 1, alam niyo kung saan nakasulat to? Sa Bible Study Leaders Manual. Last bandang dulo na topic. If you want to grow, you need to do this daily. Number 1, basa. Okay, ang worship po ay may personal. Ang personal ay ginagawa araw-araw. Pagising mo sa umaga, kung nagluluto ka dyan, naglilinis ka dyan, pwede ka namang magpatugtog ng YouTube o anumang sound na nagwo-worship kay God at sumabay ka. Every day. At magulat ka, hindi mainit ang ulo mo habang naglilinis. Yung mga naglilinis lang, padabog-dabog pa dahil tulog pa yung mga kasama niya, nagluluto na siya, masama ang loob, habang ginagawa niya yon, hindi yun nakakapag-glorify kay Lord. Because worship is anything that you do for the Lord because you love Him. Nagluluto ka, naglalaba ka, that is worship. Sinasabayan mo lang ng kanta. Kaya mas maganda po, pag naglilinis, nagpapatugtog talaga ako. Maliban pa sa prayer time ko na nag-worship ako. Nagpapatugtog ako dahil nare-relax ako at hindi ko naiisip na napapagod pala ako sa ginagawa ko. Kasi ginagawa ko yon para kay Lord. That is worship. So do it every day. And then, meron tayong tinatawag na congregational. Ito yung ngayon, Sunday, or during prayer meeting. So dalawang worship, personal and congregational. So dapat parehas kang meron ito. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka ba? Lalo ang music team. Sinasabi ko sa music team, di kayo pwedeng tutug-tug-tug dito because this is not concert, this is worship. Every time you play the instrument, you lead the singing. It's not singing, it's not concert, it's worship. Kung hindi ka marunong mag-worship personal, worship leader ka, back up ka, tumutugtog ka,
you are not qualified to play here. Hindi ka qualified na tumayo dito. Hindi ka marunong mag-worship personal, saan mo dadalhin ng congregational? Naliligaw ka nga sa sarili mo, ililigaw mo yung buong ito? So sa mga worship team, I'm talking to you, dapat meron kayong personal worship every day. Dahil pag ikaw nakapasok sa presensya ni Lord during worship, pagdating mo dito ng Sunday, alam mo, dalhin tong mga taong ito sa presence ni Lord. Hindi ka nga makapasok sa presence ni Lord mag-isa, dadalhin mo pa tong mga to? Saan kayo pupunta? Pag ang bulag nag-lead sa bulag, sabi ng Bible, parehong mahuhulog sa bangin, sa butas. So worship team ha, kung lahat ng congregation required mag-worship, lalo kayo. Hello? May worship team ba dito? Parang nag-uwian na yata sila. Andyan pa ba kayo? Required ang worship. Sa lahat, lalo ang worship team. Pangalawa, basa. Ito ang spiritual goals natin ngayong taon. Kailangan kang magbasa ng Bible every day. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Ang physical, pinakakain ilang beses sa isang araw? Minimum 3. Diba? Sa iba, 6 nga eh. So minimum of 3, pinapakain yung physical. Pag hindi kumain, ang physical mo. Nung nasa Taiwan kami, 2 days ago, lagi kami may dalang pagkain sa hotel. Kasi alam namin, ang daming lakad na gagawin. Ako, pag bumaba sugar ko, bandang 4, 5, nangihina ako, nanginginig na ako, para akong wala ng hangin sa ulo. So laging may noodles, kung ano-ano mga pagkain. Pag uwi dito, hindi ganun. Kaya balik na naman sa setup. Kaya sabi ko, kailangan kong merong reserve. So, kailangan kong merong pagkain. So, nangihina yung katawan ko pag hindi kumain agad sa oras na yon. Ganon din naman, ang ating spirito, may pagkain yan. Ang pagkain nating spirito at kaluluwa ay itong salita ng Diyos. Kung ang katawan mo, pinapakain mo 3 times a day minimum, ang spiritual mo, hinihingi ni Lord na pakainin mo once a day lang. Pag hindi ka kumain sang araw spiritually, hindi ka nagbasa ng Bible, ano mangyayari sa spiritual mo? Manghihina. 2 days. Nangihina. 3 days, di ka nagbabasa ng Bible. Hinang-hina. 4 days. Hinang-hina. 1 week. Hinang-hina. 1 month. Patay ka na. Backslide ka na. Spiritually dead. Ngayon, pag spiritually dead, hindi ka responsive sa mga bagay na spiritual. Wala kang paki doon. Kasi patay ka na eh. Backslider ka na. Kaya ang pagbabasa ng Bible is a must daily. Sabi mo sa katabi mo, daily. Kaya nga may devotion tayo, pinupost doon para malaman na, uy, nagbasa ng Bible to ngayon. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible dahil requirements, nagbabasa ka ng Bible, kailangan mo yan sa spirito mo. Number 3, prayer. Ang prayer ay personal at congregational. Araw-araw ka dapat nagpipray. Araw-araw, mamaya-maya, nagpipray ka. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Ngayon, kung ang Bible ay pagbabasa ng Bible ay importante, ang prayer ganun din. Sa prayer, kinakausap mo ang Diyos. Okay? Sa pagbabasa ng Bible, ikaw naman ang kinakausap ng Diyos. So two-way communication. Hindi ka pwedeng prayer lang nang walang Bible reading. At hindi ka pwedeng Bible reading lang na walang prayer. Laging magkasama yung dalawa. Ilang beses mo kinakausap yung mga kasama mo sa bahay? Pag hindi kayo galit ha. Asawa mo, ilang beses mo kinakausap pag hindi ka galit? Maya-maya, di ba? Bil mo ko niyan. Lutuan mo ko nito. Dalian mo. Utos lahat pala, ano? So, maya-maya. Si Lord. Yung mga mahal mo sa buhay, kinakausap mo maya-maya, lalo na pag hindi kayo magkaaway. Si Lord. Ilang beses dapat kausapin.
Yeah? The answer is very, very obvious. Dapat maya-maya din. Every moment, Lord, mukhang traffic ka. Pwede bang tanggalin mo yung mga bara-bara na yan sa daanan ko? Lord, ganito, ganito. Lord, kailangan kong pambayad ngayon. Lord, protection. So, maya-maya, nagpipray ka. Maliban dun sa deep prayer, may wide prayer tayo. So, prayer is daily. Number 4, obey the Word of God. Kahit anong basa mo ng Bible, kahit anong attend mo dito, nakikinig ka ng preaching, wala ka namang sinusunod, walang kwenta yun. Kaya wala sa pag-attend, ang sasabihin mo, nasa tamang grupo kami. Kahit nasa tamang grupo ka, si Judas nasa tamang leader pero walang nangyari. Hindi niya sinusunod ang Word of God. Pinagkanulo pa niya si Jesus. So wala sa tamang lugar yung kinalalagyan mo o tamang church. Taga-Johiya kami. Ikaw, Johaya. Ay, iba pala church mo. Wala doon yun. Nasa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Pag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Walang pagbabago, walang paglago. Number 5. Since ang Word of God sinusunod mo, meron kang kredibilidad na i-share ito sa iba. Ang mahirap, nagtuturo ka ng Bible, pero ikaw naman di sumusunod sa Bible. Hello? Kaya nga sabi ni Jesus, patungkol sa mga pare, nung panahon niya, yung sinasabi nila, pakinggan nyo, pero wag nyong gayahin yung ginagawa nila. Kasi yung mga pare, parang mga politiko yan, nagsasalita ng maganda at pangako, lalo pag eleksyon, pero pag naupo na, kinalimutan ng lahat. Ganun lang yan So, sundin nyo yung sinasabi nila, sabi ni Jesus sa mga pare, pero huwag niyong gayahin yung ginagawa nila. Kasi hindi nila sinusunod yung sinasabi nila. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magturo ng Biblia nang hindi natin ginagawa yon. At huwag niyo sabihin, hindi na lang ako magtuturo kasi hindi ko ginagawa. Engot. Gawin mo para makapagturo ka. At kung nagtuturo ka na, hindi mo ginagawa, gawin mo na. Now na. ASAP. Amen ba? Share the Word of God. Saan? Kailangan mo magbukas ng Bible study mo. Okay? Number 6. Fellowship with spiritual family. Saan to nangyayari? Bible study. Kailangan mo ina-attendan ang Bible study at uma-attend ka ng Sunday worship. Dito ka nagkakaroon ng fellowship. Alam mo, nakikita ko nga dito, natutuwa ako pag nakikita ko pamilya magkakatabi. Sabi ko, sa dati nating relihiyon, walang ganun Sa dati nating relihiyon, nakikita nyo magkakatabi, angkan-angkan, pamilya, tapos magpapapicture pa sa labas. Sa dati nating relihiyon, magkakapit-bahay, hindi pa nagpapansinan. Tingnan mo, bago na naman bag. Inutang lang yan. Ganon tayo dati. Offering na, CR lahat. Tama, mali. Nagsisimba ka ako, ano-anong binabantayan mo ng mga panahon na yon, tapos yung speaker parang chicharon na tumutulog. Diba? Nagsimba ka lang para masabing present, Lord, pero wala kang nakuha, wala kang natutunan at walang nagbago. So dito, nakakatuwa dahil pamilya magkakasama, lolo, lola, anak, tatay, nandito Ibig sabihin, this is family church. Pamilya tayo rito. Amen? Kaya yung fellowship mo sa spiritual family dito nagaganap. And pang-7, na goal mo dapat ngayong taon ay mag-serve kay God through the church ministry. Kaya nga nananawagan lagi, lalo na yung mga umattend na ng retreat, sisingilin ko kayo next week. Pag volunteer na kayo, ito, kailangan natin ng sound system technician, baka meron ditong magaling. Imagine mo, si Ernel tsaka si Raymond, hindi naman sila technician sa sound system. Electrician tsaka electronics ang niyan, forte. Pero pinangatawanan, kasi wala Kasi wala. Pero kung meron dito, sound technician, engineer, kailangan namin kayo rito. Bumaba na kayo mamaya. So you serve God. Itong 7 ito, make it your spiritual goals this year pag hindi nyo pa nagagawa. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo na yung 7. Isa-isahin ko yung 6, 5, and 7. Yung fellowship with spiritual family, through Bible study and Sunday service,
Kailangan mong umattend ng Sunday worship service every Sunday at kailangan mong umattend ng Bible study regularly, every week. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong tumibay, kung gusto mong hindi mag-backslide, this is a must. Hindi pwedeng wala ka nito. Kaya kung wala ka pang ina-attendan na Bible study, humanap ka na. Lumapit ka sa amin, tulungan ka namin. Okay? Number 5, yung share the Word of God. Pag ikaw naka-attend na ng Bible study, after attending your Bible study for 3 to 6 months, dapat ikaw naman ang nagtuturo na. May Bible study ka na rin tinuturuan. 3 months above, dapat nagtuturo ka na. Meron ka ng pinagpipray na 10 names para bubuksan mo yung Bible study mo na ikaw ang magtuturo. Kasi sumunod ka na ikaw ang tinuruan, nakinig ka ng Word of God. Ngayon, ang gagawin mo, ipasa mo naman yung binigay sa'yo. Hindi pwedeng nag-stop yan kung kani-kanino lang. Kailangan tuloy-tuloy. So paano mangyari yon? 3 months to 6 months, yung pinagpipray mong 10 names, dapat makapag-start ka ng Bible study. Or else, magiging boring ang buhay mo. Attend ka lang ng Sunday, wala kang Bible study. O kahit may Bible study ka, tumagal ka na ng 6 months, maboboring ka, magsasawa ka, titigil ka dyan, magbabackslide ka rin. So you attend Bible study leaders training para mas kayang-kaya mong gawin. Then yung 7, serving God through church ministry. Ito pa itsura. Dahil kasasakay lang namin sa aeroplanong late ng 4 na oras, gamitin ko siyang illustration. Pag ikaw attendees, ito yung kailangan mong gawin. Umattend ka ng Sunday, worship, kagaya nito. Umattend ka ng Bible study. 2. Parang eroplano, 2 ang pakpak. Wala kang nakitang eroplano, 1 lang ang pakpak sa taas lang. Pating po yun. At hindi lumilipad ang pating. Okay? Hindi ka aangat sa buhay, hindi ka magkakaroon ng spiritual growth kung Sunday worship ka lang at wala kang Bible study. Or may Bible study ka, wala kang Sunday worship, kailangan 2 yan. Hindi pwedeng 1 lang para ka lumago spiritually bilang attendees. Okay? Sabi dito sa 1 Peter 2:1-3, ang kailangan ng mga baby Christian ay gatas. Ang kailangan ng physical baby, gatas din. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Bilang mga sanggol sa pananampalataya, sino ang sanggol sa pananampalataya? Pag itong 7, hindi mo nagagawa, sanggol ka pa kahit 10 taon ka na. Ay, ganon? Oo, tawag sa'yo, bansot. 10 years ka na, baby ka pa. Okay? Kasi hindi mo to nagagawa. Ngayon, kung gusto mong lumago at hindi ka baby Christian, nag-start ka dito, and then, pupunta tayo dito sa pangalawa. Second level of spiritual growth, hindi ka na attendees, workers and leaders category ka na. Ang workers at leaders category, uma-attend ka ng worship service, hindi para lang umupo, kundi para maglingkod kay Lord. Kahit once a month duty. Nagbo-volunteer ka dyan sa music team, kung saan man sa ushering. Sabi nga nung anak ko kanina, kung palabantay ka o di security ka. Kung palakamay ka, di usher ka. Palangiti ka, usher ka. Kung nakasimangot ka lagi, di security ka para matakot yung binabantayan mo. Ba't nakasimangot sa akin to? Lahat may lugar para sa bawat isa. Okay? So, hindi ka mag-grow, pag hindi mo ito ginawang goal, wala kang mararating sa spiritual na buhay mo. So sa second level of growth, you need to be in Sunday worship, doing ministry, at least once a week. And then, sa Bible study, kung dito, uma-attend ka lang, dito, ikaw nagtuturo. Maliwanag po. Tinuturuan ka para magturo ka rin ng iba after 3 months to 6 months. Inaalagaan ka para darating ang panahon, 3 to 6 months, ikaw naman ang mag-aalaga ng iba. Amen po ba? Lahat ba willing na lumago ng level 1 and level 2? At kailangan laging 2 pakpak na aeroplano, hindi 1. Dahil pag 1, hindi aangat, baka mag-cross landing pa yan. 2 Peter 1:21, sabi dito, growing Christian need to teach and serve.
Grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, honor, majesty, splendor, but now, to the day of eternity. Amen. So, kailangan nating lumago sa grace and knowledge. Dalawa, puso, utak. Husay, puso. Di ba? Character and knowledge. So, kailangan nating lumago. At sabi dito sa Hebrews 5, sabi ni Paul o ni Apollos, hindi sure kung sino nagsulat nito, sabi niya sa mga Christian na mga Hebrews, dapat ngayon tagapagturo na kayo. By this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you again, pero tinuturuan ulit kayo. Bible Study Leaders Manual na kayo, 1 round, 2nd round, 3rd round, 4th round, 12 round. Ano yan, boxing? Hello? Ang Bible Study Leaders Manual, 2 rounds lang. Dapat ikaw na magtuturo. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw na magtuturo. After 2nd round, ayaw yata eh. Talungin mo. After 2nd round, ikaw na magtuturo. Hindi 12 rounds boxing na yung 12 rounds. Okay? So, dapat tagapagturo ka na pag 3 to 6 months ka nang umaattend ng Bible study. Ay, hindi na lang ako attend ng Bible study para hindi ako magturo. Hindi ka lalago, magbabackslide ka. Magsasawa ka eh. Ang Christianity na ganito, boring yan. Kung walang challenge, walang level up. Magbabackslide ka. Amen ba? Next, family goals. Ano ang goals mo sa pamilya? Number 1, i-goal mo na lahat ng miyembro ng pamilya mo masave. Okay? Sabi dito sa Acts 16:31, nalaglag yung 1. Nung nakulong si Silas, si Paul and Silas, kumanta sila habang nakakulong, nagpray, sugat-sugatan sila, and then nabuksan yung kulungan. Yung bantay sa kulungan, natakot, magpapakamatay, dahil akala niya lahat ng nakakulong nakatakas. Sumigaw si Paul and Silas, sabi niya, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito kami, walang tumakas. So, ang sabi niya, ano ang gagawin ko para maligtas? Ang sabi ni Paul, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas pati ang iyong sambahayan. On that night, pinalabas sila, dinala sa bahay nitong jailer, nitong warden na to, at doon pinakain at nag-share ng gospel si Paul and Silas, lahat ng mga tao na nakatira sa tahanan niya, pati yung mga tauhan niya na save. At noong gabing yon, nabautismuhan. Yun nga, nabanggit ko kanina, pamilya yun nandito, nakakatawang tingnan. Pero lahat ba ng miyembro ng pamilya nyo nandito na? Nandito na lahat? Meron pang hindi, di ba? Meron pang mangilan-ngilan. That's your goal. Tatay, nanay na wala pa dito, anak, pamangkin, pinsan, wala pa dito, yun ang goal nyo ngayong taon, dalhin kay Lord. Ano pa? Family devotion. Kung wala pa kayong Kung nagba-Bible study kayo sa iba, dapat meron kayo para sa pamilya nyo. Kahit man lang time of bonding nyo na rin yun at the same time. Usap, verse. Kami ngayon level up na, hindi na kami verse and in-explain. May book akong assignment sa 2 kong anak, explain nyo every Monday. Ano yung nabasa mo sa book? Kasi leadership training na kami. And then, i-goal nyo, kung wala kayong mga bakasyon, panay kayo trabaho, magbakasyon naman kayo kahit minsan. Financial goals. Ano ang financial goals mo? Magkaroon ng savings, magkaroon ng investment. Tinuro ko na ito noon kung ano mga kaibahan nito. Ang savings ay para sa emergency, may madudukot ka in case. Or nagsisavings ka para sa gagawin mong capital sa business. Ang investment naman, ito yung money mo, nag-work for you. Ito yung mga goal. Kaya lang, paano magkakaroon ng savings and investment kung ang lakas mo gumastos? Para ka magkaroon ng savings and investment, itong dalawa gawin mo. Bawas gastos, dagdag kita. Minsan ang hirap magdagdag ng kita, lalo na kung empleyado ka. So ang gagawin mo, magbawas gastos ka. Dati, naglo-load ako, postpaid, 1,000, ganyan, dahil ang dahil kong tinatawagan. Ngayon, 199 na lang, 1 week, o 199, 15 days. Nagtitipid. Kahit kami biyahe ng biyahe, nagtitipid po kami. Ano kami? DIY kami. Hindi kami nagtutour guide.
Alam nyo ba, ang laki ng natitipid pag sarili mong biyahe? Wala kang tour guide, higit sa kalahati ang natitipid mo. Yun nga lang, aralin mo. Kung saan ka pupunta, kung paano mo pupuntahan. So kami, kahit biyahe kami ng biyahe, matipid po kami. Kaya abangan nyo yung aking vlog. Budgetarian trip. Totoo yun. Kahit magagandang lugar, pwede kang makabiyahe ng murang halaga. Bawas gastos, dagdag kita. Okay? Paano ka? Magkakaroon ng malaking kita. Ito lang naman ang sistema ng Pinoy. Lumipat ka ng trabaho para lumaki kita mo. O mag-abroad ka, o mag-business ka. Ngayon, iba-iba ang presyong babayaran mo pag ganyan. Kami tuwing babalik ng Pilipinas, galing na ibang bansa, kasabay namin mga OFW, yung mukha-mukha nila, ang sasaya nila, makakauwi na kami. 1 taon, 2 taon, walang uwian. Nakakaawa din sila pag nakikita namin na imagine mo, nagpapakahirap ka sa abroad para lang kumita ng pera. Iwanan mo pamilya mo. So these are goals. Ano pa? Relational goals. Ano ang goal mo ngayong taon? May Tagalog. Lalagpasan ko na ito English. Ephesians 4:25-32. Sabi sa Tagalog, kaya wag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil sa kabila, tayong lahat ay isang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Pwede pong magalit, huwag lang magkasala. Paano nagkakasala pag galit ka? Nananakit, nagmumura, nagsasalita ng masama, yun po ang pagkakasala. Pero yung magalit per se, lalo kung mali yung ginawa, walang problema doon. At ano pa ang mali pag nagalit? Yung lumubog na yung araw, galit ka pa. Okay? Mapipigilan mo ba ang paglubog ng araw? Hindi. So kailangan, sabi dito, huwag kayong magkasala, huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung nakakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Nagkakasala ka pag galit ka dahil nagsasalita ka na ng hindi magaganda. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, nagtatanim ka ng galit. Pag-aaway, pambubulyaw, naninigaw ka na. Paninira sa kapwa, sinisiraan mo na yung ibang tao, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. So, kung ito ay isa sa mga goals nyo, relational na babawasan ko yung pakikipag-away o wala na akong aawayin ngayong taon na to, ito yung dapat mong gawin. Okay? Ito, ewan ko kung may goals dito kayo. Lapitan nyo si Marlon. Kasi kami mga leaders, may goal na kami ngayong February. Magpi-physical goals na kami ngayon. Para hindi na kami ma-high blood. So, pwede nyo idagdag to. Kailangan nating magkaroon ng strong and healthy body dahil marami pa tayong gagawin para kay Lord. Yun nga, nakakatuwa lang. Pag nasa ibang bansa kami, lakad kami ng lakad, lakad kami ng lakad. Siguro nilalakad namin mula dito Masinag hanggang Marikina, SM. Mga ganun kalayo nilalakad pag nasa ibang bansa. Malamig naman kasi. Pero yun nga, parang lumalakas yung katawan mo pag malayo ka sa stress. Pag malayo ka sa mga problemang nakapaligid sa'yo. So ito, strong and healthy body, i-goal natin to. Siyempre, kailangan mong mag-diet. Kung 6 na beses ka kumakain sa isang araw, gawin mo na lang ng 5.5. At yung kakainin mo ay, siyempre, noodles, C2, Coke, para ubos agad yung kidney mo, durog. Joke lang yun. Healthy food. Alam niyo naman kung ano healthy food. Gulay, malunggay. Ayan, prutas, exercise, galaw-galaw para hindi humanaw. Okay? Kaya yung movement, importante yung movement eh. Kaya yan, no, may kapatid tayo si Berlin na naoperahan yan eh. 1 million halos yung gagastusin. Buti, naghimala si Lord, wala silang ginastos. Ngayon, lakad siya ng lakad, gulay. Sabi niya, Pastor, kainin mo ganito. Yeah, okay, okay. Ano yung lalaga? Hindi, hilaw. Ha, hilaw?
Kambing tayo ngayon. Alam, minsan, pag nagkaroon tayo ng sakit at nakaramdam tayo ng hindi magaganda, natututo tayo eh. Huwag na nating antayin yan. Amen. Ayaw nyo rin ha. Ayaw nyo ng physical goal, tanggalin natin yan. Kailangan po yan. Wala tayong gagamitin kay Lord pag wala tayong katawan. So goals are targets. So ito yung mga examples. Spiritual, family, financial, at kung ano-ano pa. Pwede niyong dagdagan yun kung ano yung goal niyo sa buhay. Pero itong mga goals na to, ito yung target mo. Okay? Pag kami nagsushooting, kailangan mo ng target. No, hindi ka pwedeng baril ka lang ng baril doon, kung saan man tumama, hindi pwede yun. Pag archery, ganun din, may target. Kagaya ng example ko noong nakaraan, pag magbabasketball kayo, dapat may ring, may goal. Pag may soccer, may goal. Hindi pwedeng laro kayo ng laro, wala naman kayong goal. Mukhang mga engot pag ano, nakakapagod yun. Walang nararating, walang naabot. Anong goal mo? Wala, magpakapagod. Anong ginagawa nyo? Movement without improvement. Ay nakakasawa yun, nakaka-boring talaga yun. Titigil ka sa dulo. So you need goals. Okay? So ang goals na to, na binigyan natin ng example kanina, ito yung target natin. Ito yung destination natin. Doon tayo pupunta. And to reach our goals, target or destination, we must have a plan. Paano mo maaabot yung layunin mo, yung goal na yan? Anong discarding gagawin mo? Okay, sabi ng Proverbs 21:5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Ang daan patungo sa tagumpay, wala pong shortcut. Pwedeng mapaikli, pero hindi pwedeng i-shortcut talaga na pagliko mo, nandun na. So hindi uubra yun. So paano mangyayari na yung goal mo maabot, magplano ka? Lagi ko sinasabi dito, ang buhay na pinagpaplanuhan may patutunguhan. Sabi mo sa katabi mo, magplano ka. Kung may life plan, may memorial plan, lahat may plan. Ang buhay pinagpaplanuhan. Sabi ni Jesus, Luke 14, kung sino sa inyo ang magtatayo ng tore na hindi mo na uupo at magbibilang kung kaya ba niyang tapusin yung tore na itatayo niya. Tingnan niyo yung word. Sit down and count the cost. To reach our goals in life, you need to count the cost. Magkano ba yung presyong babayaran ko para maging spiritually ganito ako? Nagpipray, nagbabasa ng Bible araw-araw. Paano ko to babayaran? So kailangan kong mag-set ng time every morning, pagising ko. Yung pamilya ko, paano ko may papasyal at least once a year, local o international. Kailangan ko mag-ipon ng pera. Yun yung presyo mong babayaran. Kailangan ko ng malusog na pangangatawan. Kailangan ko galaw-galaw, kailangan ko ng exercise. So may presyo. So ang sabi ni Jesus, when you build a tower, about discipleship tong tinutukoy dito, you sit down first. Umupo ka, mag-isip ka, magplano ka, you count the cost. And you must be willing to pay the price. Kung nabilang mo na, ito pala, ang pagyaman pala, ganitong dadaanan. Handa ba akong yumaman kung mahihirapan ako? Masasaktan ako? Mayahad lang? So, pag alam mo na yon, so you go. At sabi pa niya rito, kung ikaw ay isang hari at makikipaglaban ka sa gera, at nakita mo na meron ka lang 10,000 na sundalo at ang kalaban mo 20,000, pag-aralan mo kung tutuloy ka ba. Dahil baka kung kailan nandiyan na yung labanan, susuko ka lang pala. So ganun din naman, sabi niya, so therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Yung topic niya dito is about discipleship. Pero pwede nating i-apply sa lahat ng aspeto ng buhay natin na bago ka gumawa ng isang bagay, pag-isipan mo ng maigi. Pagplanuhan mo ng maigi. Huwag yung pabigla-bigla. Huwag oo ng oo. Huwag lusob ng lusob. Okay? Huwag sugod ng sugod kasi God is so good naman. Pag-isipan mo, pagplanuhan mo. You set the goal and you plan. And be willing to pay the price when you count the cost. The price of losing is greater than the price of winning. Kung iisipin mo, ang hirap magtagumpay, ang hirap maabot yung mga pangarap, wag na lang mangarap, wag na lang magtagumpay. Okay, fine. Bahala ka sa buhay mo. Pero alam mo ba, mataas ang presyo sa tagumpay, pero mas mataas ang bayad ng presyo ng kabiguan.
Yan, sila Brother Nestor, every Thursday, umiikot sila dyan. Sumama ako one time dyan sa Marcos Highway, yung mga natutulog sa karsada. Meron kami na-meet doon, grade 1 lang siya. 3 anak niya na ang liliit, doon din lalaki sa karsada. Sa palagay nyo, bakit grade 1 lang naabot niya? Tapos lubog yung mukha. Sabi ko, gumagamit ka, no? Opo. O, hilata naman eh. Kaya di mo sabihin, asawa mo, lalo na, oh. Baon na baon eh. Sabi ko, pagbalik ko dito, papadrug test ko kayo, hindi na kayo dapat gumagamit, ha? Para matulungan namin kayo. So bakit grade 1 lang inabot niya? May back subject pa. Grade 1 lang ang inabot ko. May back subject pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Hindi niyo na alam yung kantang yan. 1944 pa yan. And bakit kaya grade 1 lang? Sino ang may problema? Siya lang ba? O yung mga magulang niya? Palagay niyo? Palagay ko, yung magulang niya, ganun din ang inabot. Pag ang magulang mo, walang pagbibigay importansya sa pag-aaral, yung anak mo, hindi mo rin pag-aaralin ng ganun. Hindi mo rin bibigyan ng importance yung pag-aaral. At yung susunod na saling lahi, alam mo sa Bible, 3rd to 4th generation, 4 na saling lahi, nagbabayad ng presyo dahil sa ginawa mo. Mas malaki ang presyo ng kabiguan kaysa sa tagumpay. Kung ayaw mo magtagumpay dahil nahihirapan ka sa presyo mong babayaran, sa hirap mong dadaanan, mas mahirap ang kabiguan. Hindi lang ikaw magbabayad, pati yung saling lahi mo dahil sa gagawan mo. Hello? Okay na lang, magbayad ako ng presyo sa tagumpay kaysa mabigo ako. And I believe, kaya siya grade 1, yung magulang niya, hindi siya pinilit. At siya, hindi rin nagpursige. At malamang yung lolo't lola niya, ganun din. O ano mangyari doon sa 3 anak? Ha? Ganun din. Kaya sabi namin, tulungan natin itong mga to, magkaroon ng pangarap at mawala dito sa bangketa. Okay na sila doon eh. May isa akong kausap, ganun. Sabi niya, hindi, okay na ako, wala naman akong pamilya eh. Sabi ko, kami, nag-iisip kayong umangat, kayo wala. Kaya yun, tinutulungan natin sila. So the price of losing cannot be negotiated. Hindi pwedeng, okay na yan. The price of winning can be negotiated. Ito po, dito ako magtatapos. Yung tagumpay, pwede mong i-negotiate. Pero yung pagkabigo, walang negotiation. Tingnan mo, grade 1. Mani-negotiate pa ba yan? Kung wala, yung kagaya natin na tumutulong sa kanila, wala na yan. Doom. Hanggang dyan na lang sila. Buti na lang, ginagamit tayo ni Lord para sila tulungan. Pero kung wala, wala na talaga. So sa tagumpay, in reaching our goals in life, there are things that are negotiable and non-negotiable. May mga bagay na pwedeng solusyonan o pag-usapan o gawa ng paraan at merong mga bagay na hindi talaga pwede. Yun na talaga, fixed na yon. Okay? In goal of winning, mistake and many failures are negotiable. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, pwedeng mabawasan yung pagkakamali mo at kabiguan mo. Bagamat, sinasabi natin, failure is the key to success. Yes, tama yan. Pero, ang sabi dito, a wise person learn from his own mistake, but a wiser person learn from the mistake of others. Ba't kailangan mong magkamali para ka matuto? Eh, pwede ka namang matuto sa pagkakamali ng iba. Nagkamali na yung mga magulang mo sa love life. Gusto mo pang matuto sa sarili mong paraan. Tingnan mo na lang sila. At pag sinabi nilang, anak, huwag ka munang magbo-boyfriend at mag-girlfriend, makinig ka, alam nila yon, dumaan sila dun. Hello? Oh, walang tao. Knock, knock. Kayo yon. So, faith, hard work, perseverance, being smart are non-negotiable. Sa pag-unlad, ito ang hindi pwedeng mawala. Yung pananampalataya mo sa Diyos, ang tawag ko nga dito STP, sipag, tiyaga at pananampalataya. Kailangan meron ka nito kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Non-negotiable ito. Okay? So, the price we need to pay is lesser if we follow the steps of successful people. Sabi ni Jesus sa mga disciple niya, follow me. To another he said, follow me. Every time na may tatawagin siya, ang sinasabi niya, follow me.
21 times, sinabi ni Jesus, follow me. Sundan niyo ako, sumunod kayo sa akin. Pag ikaw masunurin sa mga nauna sa iyo na nagtagumpay na sa buhay, mas less ang presyong babayaran mo. May babayaran ka pa rin pero less. For example, kami, nung wala pang pandemic, bumabiyahe na kami. Una, yung mga biyahe namin libre. Sa Manulife yan mga big na mga biyahe yan. Mga 5-star hotel kami. Libre yon. And then, na nagbabiyahe na kami on our own, dati, ticket lang at saka passport lang. Nung wala pang pandemic ha. So, ang dali lang, parang easy. And then, nung nagkaroon ng pandemic, Diyos ko Lord, ano ba to? Sa QR code mo pa lang, minimum of 5. Meron kang health card. Merong e-travel. Merong entry point sa bansa na kailangan mong may QR code ka. Yung QR code mo sa eroplano. Yung QR code mo sa pagpasok mo sa eroplano, maliban doon sa ticket. Tapos ang dami mong papel nung wala pang cellphone na hindi pa kami ganun ka sa biyahe, lahat yun papel, ganyan kakapalo. Sabi ko, grabe. Tapos may makakalimutan ka. Grabe yun. May makakalimutan ka. Naalala ko yung biyahe namin na pinaka-worst. Yung pangalawang punta namin ng Maldives. Yung unang punta namin, masaya 4 kami, pamilya. At malapit. Yung pangalawang biyahe namin, sabi ko, ibang island naman ang puntahan natin kasi ang daming island. Bumabiyahe na kami na higit 1 oras. Di pa tayo nakakarating. Tapos lumalakas na yung alon. Sabi ko, saan tayo pupunta? Kasi nung tinignan namin sa mapa, yung Maldives, India, ang layo lang naman ganito sa Google Map. Ay yung pala, sa totoong buhay, ang layo, hindi naaral. Hindi natingnan. So pagdating namin, malapit na pala sa Africa yon. Tapos biyahe kami, speedboat namin, pang 2 tao, tsaka yung driver. Nakita ka ng speedboat na ganun. Parang tricycle lang. Tapos Indian Ocean yung babiyahin. Sabi ko, grabe to. So yung mga travel namin na hindi inaral, punta kami Osaka, buong pamilya, naligaw kami, yung train na sinakyan namin, imbis na papuntang airport, pala yung airport, late kami. Ngayon, nung trip namin last year sa Korea, sa Tokyo, sa Taiwan, natuto na ako. Bago bumiyahe, inaaral ko lahat. Paano bumili ng ticket, anong kailangan. Kunyari, sa Osaka, bumili kami ng router. Para magkaroon ka ng access sa internet, may router. 4 kami. Ang problema, bago ka umalis ng Japan, iiwan mo yung router doon sa kung saan mo binili. Sakit sa ulo yun. Ngayon natutunan ko, mas madali yung SIM card. Hindi ka na babalik doon. Pag nagmamadali ka, uwi mo ng Pilipinas, magkano lang naman yan? 800 pesos lang yan, 1 week na. So marami akong natutunan by experience, pero ang pinakamahalaga akong natutunan, nanonood ako ng mga vlogger na nagpunta sa mga lugar na yan. Nagpapaturo ako sa kanila. Hindi lahat magaling na vlogger. May mga vlogger na step by step nakikita mo, so inaaral ko yun. I follow their footstep. Yung sinabi dito ni Jesus, follow me, I follow yung ginawa nila. First time sila pumunta, ano yung sablay nila, anong palpak nila, okay, noted. Ilalagay ko sa cellphone ko, ito yung mga palpak. Pagdating dito sa terminal na to, saan pupunta? Kakanan ba, kakaliwa? Ilang level ba? Kunyari, sa Korea at sa Japan, yung underground level nila, 8 underground. So saan doon yung terminal na ganito? Nakasulat na yan sa cellphone ko. Kaya last year, tsaka itong biyahe namin ngayon, easy. Inaral ko. Sinunod ko lang yung mga napakinggan ko. Dati, missionary naman kami, kayang-kaya namin yan. Yes, kinaya naman, kaya lang, ubos ang oras mo, kahahanap sa lugar, late ka. Siguro kami lang to. Ewan ko lang kayo, siguro gagaling niyo bumiyahe, no? Pero ako, yun ang natutunan ko. Para mas mapabilis ang biyahe mo, you follow kung ano yung mga nauna na sa'yo. Hello? Tip lang yan. Gayahin mo, panoorin mo sila, paano nila narating yon, dahil ang mga pangarap natin sa buhay parang biyahe lang. May destination ka. Ang hirap pumunta doon, first time mong gagawin. Pero may mga nauna na sa'yo, gayahin mo. Kaya sabi dito ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Follow my
Example, pagdating naman sa buhay ng pag-unlad, dito ako mag-ending. Nagbabasa ako ng libro. Kung nanonood ako ng mga vlog para pumunta ng Taiwan, pumunta ng Tokyo, pumunta ng Korea, sa buhay spiritual, ito yung ginagawa ko. Nagbabasa ako ng mga libro, nakikinig ako ng mga messages, ito mostly binabasa kong libro. Kahit saan ako magpunta, India, Aklan, nung tayo ako ng church, lagi akong may sariling library. Palabasa po ako ng libro. Okay? So ito yung mga librong binabasa ko for spiritual success, para maabot ko yung goal ko. Paborito ko tong 3 libro ni Richard Foster, Celebration of Discipline, Money, Sex and Power, tsaka yung Prayer. Okay? Pinababasa ko minsan sa mga leaders yan. May Utmost to His Highest, Oswald Chambers, Biography of C.T. Studd, David Livingstone, Hudson Taylor, etc. Ito po yung mga binabasa ko when it comes to spirituality. Pagdating naman sa pag-unlad sa pera, ito po. Meron ako libro na 10 Richest Filipinos. Paano nagsimula ang SM na nagtitinda lang sa Quiapo ng sapatos, si Henry C. Paano ang itong National Bookstore na nagtitinda lang ng mga kamatis at saka mga tawag nito, kalamansi. Paano si Gokong Wei nakapag-start ng kanyang conglomerates na nagtitinda lang siya ng dyaryo at nagsasya lang ng sapatos. Manibilyar at kung sino-sino pa. Pag nabasa mo to, nakikita mo kung saan sila dumaan at pag dumaan ka doon, alam mo, tama, dinadaanan ko. Anong dinaanan nila? Ang daming hirap. Ikaw dumadaan sa maraming hirap, parehas kami. Ang papuntang Baguio, dito pala dadaan sa La Union. Yeah? So alam mo, na tama ang dinadaanan mo kung nabasa mo yung dinaanan nila. Think and Be Rich ni Napoleon Hill. See You at the Top, Zig Ziglar. Habit of Highly Successful People, Stephen Covey, at marami pang iba. Ito yung nandito sa utak ko. Kung ano ako ngayon, dahil dito at sa marami pang seminars, dahil ang sabi ng kasabihan nga, what a mind can conceive, the body can achieve. Kung ano laman ang utak mo, yun ang kilos ng katawan mo. Pag laging sinasabi ng utak mo, tinatamad ako, tamad ka talaga. Ang hirap lang namin. Mahirap ka talaga. Yun ang sabi ng utak mo eh. Ang utak mo, parang computer yan. Kung anong pinipid mo, yun ang gagalaw sa'yo. Our body respond to what our brain commands. Punuin mo yung utak mo ng mga lessons, ng mga example, ng mga goals of growth, lessons and history of success and victory. Itong utak, importante. Kung ano kami ngayon, dito yon sa utak nagsimula. Bago nagkalaman ng bulsa, may laman muna utak. Hello. Bago nakapunta kung saan-saan, nakita ko muna, ito pala itsura ng Taiwan. Nakita ko sa utak ko, maganda ngayon, may YouTube na nakakapanood ka na. So ito mga librong ito, huwag kayong tamad magbasa. Kung tamad kayong magbasa, manood kayo ng mga YouTube na inspirational. Of course, unahin yung pagbabasa ng Bible. Okay? So, change always begins in the mind. Kung gusto mong umunlad, gusto mong magbago, gusto mong marating ang goal, dito sa utak muna. Sabi dito sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag nabago utak mo, mababago buhay mo. And then, sabi ng Philippians 4:8, mga kapatid, anuman ang katotohanan, anuman ang kagalang-galang, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellent, if there's anything worthy of praise, think about these things. Kung ano yung magagandang bagay, tagumpay, ng layunin mo, ng pangarap mo, yun ang isipin mo. Huwag ka biguan, huwag ka lungkutan, huwag ka walang kwenta. Tanggalin mo yan, palitan mo yung utak mo ng matitinong bagay. Amen? Then magtatagumpay ka. Tayo tayong lahat. Importante may laman ng utak. Tamang laman. Importante na nagpapaturo tayo sa iba. Importante na nakikinig tayo sa iba. Karamihan sa mga Pilipino ayaw maturuan, magagaling. Kaya walang nararating. Pero hindi tayo ganun. Kaya yung trip namin, nagpapaturo ako sa mga nauna.
Hindi lang isa ang pinapanood ko. Isa, dalawa, tatlo dahil hindi ako nagtitiwala sa isa lang. Hindi rin ako nagtitiwala sa dalawa. 3, kinukumpara ko. Okay to. Kaya pag kayo nagpapaturo at may sinusundan, mas madali ang biyahe para sa tagumpay. Amen? Mas madali ang biyahe. So before we close, meron po ba tayong mga first-timer ngayon dito? Meron ba ngayon lang naka-attend dito? Taas nga inyong mga kamay, wagayway nga. Wagayway po kayo, hindi ko kayo makita. Ayan, meron. Pwede po kayo bumaba dito, closing prayer na tayo. Pagpipray lang po namin kayo, tapos na tayo. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo, bags, kung ano man. At kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala, yung mga ushers natin. So, pagpipray lang po namin kayo bago tayo magwakas. Sige po, baba po kayo dito at tayo kayo dito paharap sa akin. Sige po, kung meron pa po diyang iba. Ayan, lapit lang po kayo dito. And welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo na walang tinataas kundi si Jesus lang. At wala kaming tinuturo kundi Bible lang. Kaya nga may mga supporting verses kami every time na may topics. Nilalagyan namin ng verse para malaman nyo, nasa Bible tong topic na to. At yung topic po natin ngayon ay topic ng tagumpay sa ating mga pangarap. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala si Lord. Sabi ng John 15, apart from me, you can do nothing. Kahit ang galing mo, kahit ang diskarte mo ay ibang klase, pero pag wala si Lord, wala tayong magagawa. Pero sabi ng Philippians 4:13, kung kasama natin si Lord, we can do all things through Christ. Gusto niyo po ba yan? Na marating yung mga pangarap natin? So, tanggapin po natin si Jesus sa ating puso. Yumuko tayong lahat at pumikit. At mananalangin po tayo. Taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na inaamin natin na kung wala ang Diyos, hindi natin kakayanin ang mga pangarap na to. At sumunod po kayong lahat sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan. at wala akong magagawa At wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, baguhin, baguhin, o ayusin o ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya. kaya ka namatay sa Kaya krus, ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin, at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, at sa pagpapatawan mo. sa papatawad mo. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy lang tayo nakayukot, nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilala mo sila. Alam mo ang kanilang buhay. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Hindi aksidente na nandito sila. Ito'y tinakda mo. Ito'y plano mo. Dahil gusto mong magsimula ng magagandang bagay sa buhay nila. Sa aming napakinggan kanina, yung mga layunin, yung mga pangarap, meron din sila. Kaya Lord, I pray, beginning today, this will be a new journey sa kanilang buhay ng tagumpay, hindi kabiguan. Papawiin mo lahat ng kabiguan at luha sa kanilang mata, sa kanilang puso, lahat ng mga hinanakit, papalitan mo ito ng galak at pag-asa. Mula dito sa harapan hanggang doon sa taas, Panginoon, Lord, mangarap po kami. Magkaroon kami ng mga layunin, goals and plans sa buhay dahil ang buhay na walang direksyon, Panginoon, Lord, wala talagang patutunguhan to. Paikot-ikot lang. Kaya I pray, Lord, lahat kami magkaroon ng pangarap at sa tulong mo sa aming mga natutunan at napakinggan, maabot namin ang mga pangarap na to para sa iyong kaluwalhatian.
Kaya salamat Lord, beginning this day, beginning this week, itong taon na to is year of fulfillment ng mga pangarap na to, acceleration ng katuparan ng mga pangarap na to, Panginoon. Kaya salamat, pagpalain mo ang bawat isa, hayaan mo na maging pagpapala kami ngayong linggong ito. We thank you Lord, we give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.